Para sa karamihan, ang pagtawa ay walang mali siya. Isa lang itong reflex, isang sandali ng kasiyahan. Pero para sa isang INTJ introvert, isa itong signal, isang banayad na code. Hindi lang nila pinapakinggan ang pagtawa mo, pinag-aaralan nila ito. Ang tono, ang tempo, ang katahimikan, lahat yan ay nagsisiwalat ng higit pa sa inaakala mo. Sa video na ito ay susuriin natin ang 6 na paraan kung paano ina-analyze ng mga INTJ introvert ang paraan ng pagtawa mo upang matuklasan kung ano ang itinatago mo. Kung inaakala mong mapapaniwala mo sila sa mga ngiti mo, mag-isip kang muli. Number 1. Napapansin nila ang delay sa pagitan ng ngiti at tawa mo. Hindi nadadala ang mga INTJ sa karisma o panlabas na charm. Hindi sila maloloko ng mga magaan na ngiti o mainit na mga halakhak. Sa halip ina-analyze nila ito na parang isang surgeon na tumitingin kung may abnormal na pagtibok. Kapag ang isang tao ay tumatawa agad-agad na parang automatic at hindi talaga galing sa emosyon, tinatandaan yon ng INTJ na parang tong pinractice lang. Kapag naman ang tawa ay late na parang pinilit lang ito, para sa kanila ito ay pagiging kalkulado. At sinusuri nila ang split second sa pagitan ng ekspresyon ng mukha at aktwal na pagtawa. Nandun na ba ang ngiti bago pa man dumating ang punchline? Hinahabol ba ng tawa mo ang kilos ng katawan mo? Hindi lang nila tinitignan ang tawa mo, sinusukat nila ito, parang pagsusuri sa tibok ng puso para matuklasan kung may irregularity. Kahit ang pinakamaliit na pagkaantala ay may ibig sabihin. Hindi sila naghahanap ng humor, naghahanap sila ng emotional glitches. Alam ng mga INTJ na ang tunay na damdamin ay dumadaloy ng natural, hindi putol-putol. At kapag ang tawa mo ay hindi nakakasabay sa ekspresyon mo, hindi nila agad sinasabing peke ito. Tinatawag nila itong misaligned. Ibig sabihin ang panloobong mundo ay hindi tugma sa panlabas. Alam nila kung kailan ka tumatawa para lang tanggapin, hindi dahil masaya ka talaga. Number 2. Pinagmamasdan nila kung nag-iiba ang tawa mo, depende sa kasama mo. Dalubhasa ang mga INTJ sa pag-detect ng social code switching. Yung tahimik mong pag-a-adjust sa sarili, depende sa kung sino ang nasa paligid. At ang tawa mo, isa ito sa mga indicators nila. Tumatawa ka ba ng mahinhin sa harap ng authority figure, pero humahalakhak ng malakas kapag kasama ang barkada? Tumatahimik ka ba sa harap ng isang tao pero nagiging palabiro sa iba? Nag-iiba ba ang tunog ng tawa mo? Minsan paos, minsan nasal, minsan parang hangin, minsan parang musika. Depende sa kung sino ang kausap mo. Para sa mga INTJ, hindi lang ito mga quirks. Ito ang mga maskarang unti-unti mong isinusuot. Hindi nila hinuhusgahan ang tunog ng tawa mo. Binabalangkas lang nila ang psikolohikal na dahilan sa likod nito. Bawat pagbabago ay nagpapakita ng isang pangangailangan. Pangangailangan mapabilang, magpasaya, makaiwas sa panghuhusga. Hindi ka nila inaakusahan na peke, tahimik lang nila itong ina-archive. Sinusuri ka nila mula sa reaksyon ng nervous system mo. Pinapansin nila kung kailan lumalakas ang tawa mo kahit hindi naman nakakatawa, o kung kailan ito biglang nawawala. Anong social dynamics ang nagpapabago sa tono mo? Anong takot o insecurity ang biglaang nag-e-edit sa emosyonal mong tugon? Hindi lang nila pinakikinggan ang tawa mo, pinakikinggan nila kung sino ang pinipilit mong maging. Number 3. Pinapakinggan nila ang pilit na tono ng tawa na kinakabahan. Hindi lang basta pinapakinggan ng mga INTJ kung ano ang tinatawanan mo. Pinapansin din nila kung paano ka tumawa. Nakatune sila sa mga banayad na pagbabago ng boses na madalas ay hindi napapansin ng iba. Isa sa mga pangunahing senyales nila ay ang high pitch na pilit na tawa ng isang taong ayaw ipakita ang tunay na emosyon. Kapag ang tawa ay biglang umabot sa mas mataas na tono kaysa sa karaniwan, nararamdaman nila ang tensyon. Kapag mabilis itong dumating at agad na tumigil, nararamdaman nila ang discomfort. Kapag tumawa ka pagkatapos magsabi ng isang mabigat na bagay, nararamdaman nila ang pag-iwas. Nararamdaman nila ang tono ng protection, hindi ng kasiyahan. Yung maliit na pagtaas ng tono mo kapag tumawa ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga nakikita bilang nakakatawa. Isa itong frequency na hindi malilimutan ng mga INTJ.
Dahil sa likod ng tunog na yon, may kwento, trauma, hiya, takot na hindi magustuhan o isang subconscious na reflex upang iwasan ang isang hindi komportableng sitwasyon. At itinatala nila ito tulad ng isang data point. Ina-archive nila ang mga psikolohikal na stressors mo. Hindi nila ito direktang babanggitin. Bihira ang mga INTJ na harapin ka ng diretso, pero maaalala nila ito. At alam na nila eksakto kung anong mga paksa ang nagpapatunog sa iyong tawa na parang pag-iyak na nakadisguise. Number 4. Sinusubaybayan nila ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong tawa at mga mata. Ang mga INTJ ay natural na lie detectors, hindi sa pamamagitan ng magic, kundi sa pamamagitan ng matinding pagmamasid. Habang ang iba ay nakatuon sa tunog, ang mga INTJ ay tinitignan ang mukha. Isa sa mga bagay na binabantayan nila ay ang pagkakaugnay. Isang ngiti na hindi umabot sa mata, noted. Isang tawa na hindi nagpapagalaw sa mga facial muscles, noted. Nagniningning na mga ngipin pero walang buhay ang mata, isang red flag yan para sa emotional masking. Kapag ang mata mo ay hindi sumabay sa iyong tawa, alam ng mga INTJ na may itinatago ang iyong soul. Para sa kanila, ang tunay na kasiyahan ay makikita sa mga micro-expressions, sa mga linya sa paligid ng mga mata, sa pag-release ng tensyon sa noo, sa pag-crinkle ng ilong. Kapag wala ang mga senyales na ito, ay nakikita nila ito hindi bilang indifference, kundi bilang ebidensya ng emosyonal na pagsusuppress o pagkontrol. Hindi nila ito iaakusa sa iyo, pero malalaman nila na ang tawa ay hollow. Para sa mga INTJ, ang iyong tawa ay isang signal, ang iyong mga mata ang katotohanan. At kapag sila ay hindi magkatugma, pinagkakatiwalaan ng mga INTJ ang mga mata. Number 5. Inoobserbahan nila kung ano ang tinatawanan mo ng sobra. Mahilig ang mga INTJ sa overcompensation, hindi para sa kasiyahan, kundi para sa pagsusuri. Ang labis na tawa ay isang sintomas sa kanila, hindi isang reaksyon. Tumawa ka ba ng malakas sa isang mild na biro? Inagaw mo ba ang atensyon dahil sa iyong pagtawa kahit na hindi ito napansin ng iba? Ang tawa mo ba ay parang isang pagtatanghal, hindi isang reaksyon? Para sa mga INTJ, ang sobrang pagtawa ay camouflage. Mapapatanong sila, anong emosyon ang tinatakpan mo? Nais mo bang magmukhang mas relax kaysa sa totoong nararamdaman mo? Pinipilit mo bang kumonekta? Tumatawa ka ba sa isang bagay o sinusubukan mong ilihis ang pansin mula sa isang bagay? Ang sobrang pagtawa para sa kanila ay madalas na senyales ng kalituhan sa loob, hindi ng kumpiyansa. Muli, hindi nila hinuhusgahan ang tunog. Binibigyan nila ng kahulugan ang motibo. Nais mo bang magmukhang masaya? Iwasan ang katahimikan. Patunayan na ikaw ay sosyal na katanggap-tanggap. Ang malakas mong tawa ay nagiging spotlight at nakikita ng INTJ kung ano ang sinusubukan mong ipakita at bakit ka nagpapakahirap. Alam nila kung kailan ang kasiyahan ay tunay at kung kailan ito isang ritual upang malampasan ang isang sandali. At number 6, tinatandaan nila kung ano ang hindi mo tinatawanan. Habang ang karamihan ay nakatuon sa mga reaksyon, ang mga INTJ ay nag-iingat din sa mga non-reactions. Ang mga hindi mo pinapansin, ang mga nagpapatahimik sa iyo, ito ay isang gintong impormasyon para sa kanila. Tahimik ka nung may sarcasm? Bakit? Hindi ka tumawa sa isang inside joke. Exclusion ba ito o discomfort? Hindi mo pinansin ang playful teasing. Isa bang sugat ang tinamaan? Para sa mga INTJ, ang katahimikan ay hindi absence. Ito ay ebidensya. Napapansin nila kung aling mga tema, biro o kwento ang pumapatay sa iyong ngiti. At iniuugnay nila ang mga katahimikang yon sa trauma, anxiety, hiya o alienation. Alam nila na may mga tao na mas kaunti ang tawa kapag ang isang bagay ay masyadong malapit sa puso. Kapag ang biro ay medyo personal, ang katawan ay tumitigil. Ang tawa ay hindi umaabot sa ibabaw. Pinapakinggan ng mga INTJ ang iyong katahimikan na parang isang confession. Para sa mga INTJ, ang tawa ay hindi random. Hindi ito kusang loob. Ito ay kodigo, isang daloy ng datos, isang emotional frequency. Habang ang iba ay nagsisikap na tumawa, ang mga INTJ ay binabasa ang istruktura ng iyong emosyonal na reaksyon. Kine-question nila lahat. Natural ba ang timing? Authentic ba ang tunog? Magkatugma ba ang mga mata? Sobra ba o kulang? Ito ba ay proteksyon o presensya?
Hindi sila tumatawa kasabay mo. Sila ay nag-aanalisa. At kapag nakuha na nila ang mga patterns, kapag nakita nila ang iyong mga authentic at hindi authentic na mga expressions, nakakuha sila ng isang uri ng tahimik na kapangyarihan. Dahil ngayon, alam na nila kung ano ang iyong kinatatakutan, kung ano ang iyong pinepeke, at kung ano ang iyong tinatago sa likod ng iyong ngiti. At hindi nila kailangang i-expose ito. Sadyang tinatandaan lang nila ito.